A very blessed evening to each and every one of us. Alam nyo, kalimitan ng mga Kristiyano, pag nababanggit po yung rapture of the church, kanila pong minsan nasasabi escape, the great escape. Pero meron pong mas malalim na tawag dito kung talagang malalim ka na sa biyaya ng Panginoon. Ito ay ang going home or coming home. Di po ba? Hindi na ito yung tipo maka-escape lang, kundi meron kang longing na umuwi na sa Panginoon, kay Jesus na nagmahal sa atin at nagbigay ng kanyang buhay para po sa atin. So, marami po nagbabago mga perspektibo natin kapag tayo lumalalim sa biyaya ng Lord. No? Yun naman ang maging tawag po dito, ang pinakahangarin po natin. Ngayon, kasi pag nag-rapture po talaga, ito po talaga ay connection or yung bond natin sa Panginoon talaga. Kasi hindi lang po tayo nasasabik na makapiling siya kung tutuusin. Mas sabik na sabik po ang Panginoong Hesukristo na tayo po ay makasama na po niya. Yung kanyang mga tinubos, yung kanyang mga pinag-alayan ng kanyang precious life, ng kanyang mahalagang buhay, no? Gusto na po niya makasama, to be with them forever. And we will going to be with the Lord forever and ever. Going to be with Him forever and ever sapagkat yan po ay maliwanag na nakasulat po sa banal na aklat, ang Biblia. So sa gabi pong ito, gusto ko lang po kayong i-remind na ang rapture of the church po ay wag natin tingnan na great escape. Naway magkaroon tayo ng tamang hangarin po dito. Ito po ay uuwi na po tayo sa ating tunay na tahanan. Sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. No? Dahil iyon po talaga ang napakagandang katotohanan. After the rapture, kung papansinin po ninyo, hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay ni Jesus at ng mga believers. Tayo po talaga ang destined na magkakasama-sama forever and ever for all eternity. No? At syempre pagkatapos po ng rapture, may 7 taon, no? May 7 taon ng tribulation sa mundo. Pero sa loob ng 7 taon na yon, magre-reward lang ba sa langit? I don't think so. I believe kayang ibigay ni Lord yung mga reward natin ng napakabilis. Pero kung ano man ang gagawin natin sa langit ng 7 taon na, yes, hindi naman na siguro ganun katagal po yun dahil iba po kasi pag presensya na po ng Panginoon ang kasama natin. No? We are so delighted, we are so happy na siya po ay kasama po natin. No? Ngayon, anong mangyayari sa lupa pa nag-rapture? Nakakalungkot po talaga. Kasi pag nag-rapture na po, maaalis na po yung mga mananampalataya po dito. Yung wrath of God na hinulaan, tignan niyo po itong mabuti, yung wrath of God na yan nakahula. This is something na hindi pa nangyari noon sa panahon natin church age, hindi pa rin nangyari ngayon. Diba? At pag nangyari na po yan, hindi na mangyayari muli. Ganun katindi itong wrath of God na ito. Okay? Kaya talagang maliwanag na maliwanag po sa Bible, Jesus will spare His church, His bride, sa ganito katinding kapighatian. No? Dahil yan po ang mong katotohanan. Now, I would like you to think something, no? Doon sa mga maiiwan, nasasabik na rin, no? Si Satanas doon sa mga magiging kasama niya sa eternity. Yun po yan. So, kasi doon po sa kapighatian na ito, 7 years of tribulation sa kabuuan. Sa totoo lang po, no? Dito po talaga magkakaroon ng pinaka matinding desisyon na dapat pagdesisyonan ng mga maiiwan. Magpapatatak ba sila or hindi? Consequence, pag nagpatatak po sila, kay Satanas na sila forever and ever. Ngayon, pag nagpapugot naman sila at ayaw nila magpatatak talaga, mas maigi. Sapagkat sila po yung mga nakalagay dito sa Book of Revelation na silang mga pinugutan ng ulo dahil kay Jesus.
Napakailinaw po niyan. Talagang pugutan po talaga ang magiging basihan ng Antichrist para patayin yung mga ayaw sumunod sa kanya. No? So, akala ng buong mundo naka-jackpot na sila. No, kasi parang matalino yung Antikristo, maraming solusyon sa mga chaos kasi puro chaos po talaga noon eh. Puro chaos po talaga doon. Hindi po ito tipong panahon na may nararamdaman tayo, bumabagyo, lumilindol everywhere. Hindi po ganyan yan kasimple. Simple pa po yan. And ako naniniwala po ako from the bottom of my heart, yung big one na hinihintay na parang, hindi naman po hinihintay na parang sinasabi nilang baka mangyari at maganap na po sa dito sa Metro Manila, yung the big one. Ako naniniwala po ako dahil sa biyaya ng Panginoon, magaganap na po yan sa sa tribulation na po yan, hindi na po dito sa atin. Actually, great tribulation na po. No, hindi sa kapanahunan natin sapagkat ang Diyos ay mabuti. Huwag naman natin siyang huwag nating i-underestimate yung kabutihan ng Lord. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. No? So, ang rapture of the church po, hindi po siya escape. May we view the rapture of the church not as escape, but as an excitement of going home with the Lord, to be with the Lord forever. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo po talaga, we will see Him ng mukhaan for the very first time sa araw ng rapture. The day of the rapture is the biggest, grandest event sa buhay ng isang mananampalataya. Both buhay o patay. Sapagkat yung mga buhay papalitan ng katawan, yung mga patay bubuhayin. Di po ba? I'm talking to the believers po. Kasi yung mga unbeliever, pagdating po ng panahon ng huhukuman na sila, bibigyan din naman po kasi sila ng katawan na ganito tangible, and then ibubulid po sila sa dagat-dagat ng apoy, wherein doon na po sila forever and ever together with the Antichrist, the false prophet, and Satan. Okay? So, ang dahil po nangyayari ngayon sa mundo, medyo nakaka-amaze po talaga. No? Kasi yung mga sinasabi nilang mga hula ngayon sa Middle East, yung mga Abraham Accords na mga tipong ganyan, yung pagkakamabutihan ng Saudi Arabia at ng Amerika, no? Yan lagi naman ng YouTube ngayon eh. Ang dami niyan. Yan daw po ay talagang ako'y naniniwala po talaga. Yan ay signs ng second coming. Hindi po yan senyales ng rapture. Wala pong signs ng rapture. Pero isipin niyo po ito, kung malapit na po ang second coming, mas malapit na ang rapture. Kasi ang rapture po, misteryo. Mystery po siya. No? Inihayag lang po kay Pablo ito, kay Paul. No? Sa church. So, yeah. Even the church is a mystery kung tutuusin. Kasi, sabi niya, I tell you a mystery. Sabi niya, a mystery na maski yung mga Gentiles, mga kasama pala, no? So, ngayon kasama po tayo at mas nahigitan natin sa present age, dito po sa church age. Higit tayo sa mga Hudyo sapagkat tayo po ay nakikristo na, no? Majority ng mga Jews as of the moment, hindi pa nila tinatanggap ang Panginoon bilang Lord and Savior. For them, naghihintay pa sila ng darating na Mesias. So for them, ang hinihintay nila, first coming pa lang, samantalang sa atin, second coming na. Sino? Nakita niyo po yun kung paano sila talaga naghihintay ng false Messiah. Pero ganun pa man sabi ng Panginoong Jesus, tatanggapin nila kung sino man yung magpapakilala sa kanila. I believe, isa rin pong Hudyo. The Antichrist would be a Jew from the tribe of Dan. I believe in that. Dahil hindi nila pwede tanggapin ang hindi nila kauri o kabaro, no? Bilang Messiah. At yes, kanilang hinihintay na leader na magpapalaya sa kanya. Subalit hindi po. Chaos ang dala nung hinihintay nila. While the world is waiting for the Antichrist, we believers waiting for the real Christ. And anytime now, tutunog ng trumpet, and Jesus will fetch us to be with Him forever and ever. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na kayo. Okay, mag-decide na kayo maging good vibes by clicking that subscribe button. Share this video, share Jesus. Hallelujah.